Kasunod ng Palangga Massacre, isa pang episode ang malamang di malilimutan ng avid viewers ng Black Rider. Ang sagot kasi sa tanong kung may tutol ba sa kasalang Joanne Paeng, naging marahas. Makichika kay Nelson Canlas. Imbitado ang lahat sa pinakamadugong kasala ng taon. Mayroon bang tumututol sa kasalang ito? Ako! Itigil ang kasal! Ang pag-iisang dibdib ni na Joanne at Paeng sa Black Rider played by Ara San Agustin and Mateo Gidicelli mauuwi sa di inaasahang sagupaan. Maaksyon, luhaan, literal na madugo talaga. So, ayun. Parang ano siya emotional roller coaster tong eksena na to. Bago mabuo raw ang eksenang ito, katakot-takot na pagpaplano at paghahanda ang ginawa. Very challenging because we had different elements. Yung mga set namin naka-indoors. We were shooting black backing, kunwaring night effect sa umaga. So it was very, very hot under the heat. It was very hard to control that factor, no? But everything was pulled off really well. Sa huli, mapipigilan kaya ng ating bidang si Elias played by Ruro Madrid ang paghasik ng lagim ni Calvin na ginagampanan ni John Lucas. Bukod sa maaksyong eksenang ito, madrama naman ang mga damdaming papalibot sa ating bida May nangyari sa inyo ni Elias nung nando kayo sa Sapang Bato. na mauuwi sa paghayag na kaya ng damdamin ni Bane played by Yasi Pressman. Samot-saring nakakatawang eksena, kilig at aksyon, abangan sa umiinit na mga tagpo sa Black Rider. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Memorable celebration ng Manlambus Festival at pasundayag sa Maria Fiesta ang hatid ng Kapuso Stars sa mga Negrense. Ang ilan sa kanila may bonus pang healing experience sa Siquijor. Narito ang report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kilala ang lalawigan ng Siquijor bilang hiling capital ng Visayas Region. Kaya dinarayo ito ng mga may iniindang karamdaman. Mismong sina sparkle artist Christopher Martin at Kapuso Girl Group, XOXO, hindi pinalampas na ma-experience ang traditional healing, lalo't first time nilang makabisita sa probinsya. Pagkatapos ng quick getaway, all-out performance naman ang hatid nila sa pasundayag sa Maria 2024 celebration. Nakijam at nakipagsayawan sa fans ang XOXO. Harana naman si Christopher Martin. Para ako nagbakasyon, hindi ako nag-work. Lahat po ng tao dito sobrang bait. Opo. Talagang welcoming talaga sila. Sa first time na mo, feel na mo na welcome gid me. Lami kay pagkaon, buutan kay mga tao. Mula sa pagiging green canopy dahil sa sariwang hangin at maaliwalas na paligid. Kilala rin ang Escalante City, Negros Occidental sa Hugis Pentagon nitong government center at nagagandahan itong beaches. Taon-taong ipinagdiriwang doon ang Manlabus Festival kung saan nagbabalik tanaw sila sa tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda na pangunahing kabuhayan sa lugar. Mas naging memorable ang selebrasyon dahil sa pagdalo ng ilang Kapuso Stars. Sa public plaza, nakisaya at nagbanding ang fans kasama sina Kapuso actress Lian Valentin, Pipito Manaloto cast Jake Vargas at may Guardian Alien cast Josh Ford at Christian Antolin. Si Christian may pa-TikTok challenge. Kanya-kanyang pagpapakilig naman sa performance sina Josh, Lian at Jake. Tila nabitin pa nga ang Kapuso Stars sa init ng pagtanggap ng mga Negrense at sa saya ng kanilang naging experience. I think kailangan kong bumalik dito. Sobrang saya. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Tinanggap ng pamilya ng batikang aktres na si Eva Darren ang paumanhin ng FAMAS. Kaugnay pa rin niya ng hindi pagtawag kay Darren bilang presenter ng Special Citations Award sa kabila ng imbitasyon matapos umanong hindi mahanap ng FAMAS ang aktres. Ani ng anak ni Darren, mataas ang pagtingin nila sa FAMAS, kaya hindi nila inaasahang ganon ang mangyayari.
Batid din nilang walang kinalaman ang dapat na co-presenter na si Tirso Cruz III pati ang PR officer ng FAMAS sa nila ay questionable backstage judgment. Dagdag niya, nakaupo ang ina sa harap at gitna malapit sa stage. Payo ng anak ng batikang aktres para sa susunod na FAMAS Awards, stick to the script. Magsuot din aniya ng eyeglasses ang lahat ng in charge rito. Nakalagak na sa Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Las Piñas ang abo ng icon sa paglikha ng Filipino comic strip at batikang writer-director na si Carlo J. Caparas. Nitong Sabado, inanunsyo ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Caparas sa edad na 80. Hindi nila binanggit ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sumikat si Caparas sa paggawa ng mga Pinoy superhero at mga character sa comic strip. Siya rin ang nasa likod ng mga sumikat na teleserye sa GMA tulad ng Bakekang, Tasha Fantasia at Gagambino. Kabilang sa mga nagbigay-pugay kay Caparas, sina Kapuso star Yasmin Curdy at Senador Bong Revilla. Mga Kapuso, meet your first 18 candidates na nakapasok sa final screening ng Miss World Philippines. Pero bago yan, nagpakitang gilas muna sila with their talents and Q&A skills. Makichika kay Lars Santiago. Good day, everyone. Sa question and answer pa lang, nagpakitang gilas na sa pagsagot ang mga kandidata ng Miss World Philippines. I stand here hoping to inspire them that trust the process. Growth isn't linear. You know, be patient with yourself. Bukod pa dyan, ang ipinakita nilang galing sa talent portion. And the land is dark. Unang 18 kandidata ang napili sa final screening ng Miss World Philippines. Kabilang sa kanila, si Miss Universe Philippines 2024 Top 20, Patricia Bianca Tapia. Everyone's a bit surprised that hindi ako nakapagpahinga. I'm keeping the momentum going. I didn't want to stop. And I learned so much from Miss Universe Philippines. Pasok din sa first 18 si 2022 Miss World Philippines first runner-up, Rihanna Agatha Pangindian. I'm really grateful for this opportunity again to just really showcase more of who I am and for people to get to know me more. Ang iba pang official candidates, walang pagsidla ng tuwa. This is my childhood dream. I can't wait to have my experience with these wonderful women right here. Bukod sa first 18, may 22 official candidates pang manggagaling sa provincial winners at mga magwawagi sa Filipino communities sa ibang bansa. Kabilang sa panel na kumilatis sa mga kandidata si Miss World National Director Arnold Vigafria, ang dating Miss World Philippines winners, at si Mr. World Philippines Kirk Bondad. Si Kirk abala na rin sa paghahanda para sa Mr. World 2024 na gaganapin sa Vietnam. So I'm looking forward to it and very excited. Hindi naman napigilan ng ilang present sa screening ang magpakita ng excitement nang sabihin ni Kirk na single siya ngayon. Yeah, I'm happily single, man. I'm happily single. It just makes more sense. A relationship is a lot of work. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.